tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Anong ginagawa mo? Bakit iniimpake mo ang mga damit mo? Magsalita ka! Ibalik mo nga ang mga damit mo yan sa aparador mo. Ibalik mo! Totoo ba yung pagpipigil na yan? O kunwari lang? Ibalik mo, sabi! Concern ka ba talaga? Naalis ako? O natutuwa ka dahil mawawala na ang posibleng magsusumbong ka, Itay? Yang bungaga mo. Baka marinig ka ng Itay mo. Hindi ninyo ako mapipigilan, Inay. Hanggat hindi ninyo nilalayuan ang tanong na yon, hindi ako uuwi sa bahay na ito. Okay. Sige, ibalik mo na yung damit mo sa aparador. Anak, Itay. ano yan? Ano ang mga bag na yan, ha? Doon muna ako kina Lola at Lolo, Itay. Bakit naman? Magbabakasyon lamang ako doon. Dahil maganda ho ang kapaligiran doon. Hanggang kailan ka naman doon sa lolo at lola mo, ha? At bakit mo pinayagan, ha? Pinipigilan ko ga eh. Pinayagan mo naman. Ayan mo na. Total, bago magpasukan naman, uuwi na din yung anak mo. Hindi ba, anak? Oho, gusto ko lamang ho talagang magbakasyon kina Lolo at Lola. Sige po, aalis na ho ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ay, nako, gabing-gabi na inabot tuloy ako ng ilang oras sa bahay ng bilang ko. Paano naman kasi namimiss ko yung anak ko. Wala pa kang isang araw na wala siya sa bahay. Namimiss ko na siya kagad. Tado, huwag dito. Namimiss na kitang sobra Ako ang namimiss mo o ang bulsa ko? Teka, boses ng asawa ko yun. Teka, parang sa kasuka lang ito nang gagaling ang mga nag-uusap. Tado. Tado. Napagkabag mo talaga, Usang. Tado. Ay, namiss din kita, Tado. Usang? Mangoyo? Tarantado ka! Guryo, tama na! Nabayan mo na si Tado! Guryo! Tarantado ka! Tama na! Ko. Ang mahal na mahal pa man din ang pagkakabili ko niyan. Sinisira mga parador ko. Ako na lamang suntukin mo. Ganyan ka po talaga ka-insensitibo. Mas mahalaga pa ang mga bagay kaysa nararamdaman ko. Bakit kasi nagwawala ka kaagad nang hindi pa ako kinakausap? At may plano ka pa palang patuloy na ilihim sa akin ang panloloko mo, ha? Bakit? Ako lamang ba ang may mali? Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Bakit ako lamang ba ang sinisisi mo? May pagkukulang ka naman sa akin, Kung may pagkukulang man ako, hindi sapat yun para walang hiyay mo ko. Kailan niyo pa ako niloko, ha? Niloko niya akong dalawa. Paano mo ito nagawa sa akin, Usang? Paano? Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Bakit ito pa ang kinanti mo sa akin? Bakit? Ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. Matagal mo na pala ako niloloko.
Kaya pala araw-araw kang umaalis. At gabi-gabi na kung dumarating ka sa bahay. Yung pala, may lihim kang ginagawa. Nakikipagtagpo ka sa tarantadong yon. Okay, sige. Maghiwalay na tayo. Iiwanan na kita. Paano mo ito nagawa sa akin, Osang? Paano? Nagtiwala ako sa'yo. Ito lang pala ang gaganti mo. Bakit? Saan ako nagkulang? Saan? Ha? Napaka-arte mo. Makaalis na nga. Minahal kita, Osang. Lahat ng alam kong makapagpapaligaya sa'yo, ibinigay ko sa'yo. Tapos, sasaktan mo lamang pala ako na parang wala lang. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano? I'll be right by your side. I'll be right by your side. Now you're here. I won't let go. Oh, Apo, hindi ka pa rin natutulog. Malalim na ang gabi. Hindi pa po kasi ako inaantok, Lola eh. Ay, may gatas sa baba. Ang mabuti pa, magtimpla ka para makatulog ka. Naisip ko po kasi sina itay at inay. Namimiss ko na ho sila. Ay, ganun ba? Hindi, umuwi ka muna sa inyo. Baka nga hindi ka makatulog dahil sa kakaisip mo sa mga magulang mo. Kaya gawin mo na yung pinagagawa ko sa iyo para makatulog ka at maaga kang magising bukas. Sige na, magtimpla ka ng gatas mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Huwag ka lang magreklamo dyan. Lalo na ngayon tagilid ako. Tagilid? Anong ibig mong sabihin ng tagilid? Nangangalib na mawalan ako ng diskarte. Bakit na naman? Nahuli kami ni Mang Goryo eh. Ito nga't masakit pa din ang pangako sa pagkasuntok niya sa akin. Ito. Naku, paano yan? Wala ka ng pagkakadiskitahan, Yan gano'n? na nga. Kaya huwag mo na akong gulin dahil nag-iisip ako. Kung saan naman ako didiskarte. Teka, may naisip ako. Ano kaya kung gawin mo yung naiisip kong paraan? Anong paraan na naman yan? Lumapit ka sa akin at sasabihin ko sa'yo kung ano ang naiisip ko. Ang tagal mo namang pumasok dito sa kwarto. Abay, maghahating gabi na. Ano pa bang pinaggagawa mo niyan? Papasok na sana ako dito sa kwarto natin. Nagmadaanan ko yung apo mo. Ay, nandun sa biranda. Nalulungkot. Ay, kawawa talaga ang apo kong yan kung nag-aaway ang mga magulang. Ewan ko ba sa anak mong yan? Maganda naman ang pagpapalaki natin sa kanya. Naging uliran naman tayong magulang sa kanya. Pero bakit ganyan siya? Parang wala siyang pagpapahalaga sa sarili niyang pamilya. Ay nako, dahil sa ginawa niyang ito, wala na siyang maaasahang tulong sa atin. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.
Usang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag ka nang umalis. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano naman ako mabubuhay ng maligaya kung nakakulong ako sa 4 na sulok ng bahay na ito? Hindi naman pinipigilan sa mga pinupuntahan mo gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mo lamang akong iwan. Kami ng anak mo. Ibalik natin sa dati ang lahat. Paano po natin maibabalik? Gayong alam mo na ang tungkol sa amin ni Tano. Magpanibagong buhay tayo. Kakalimutan ko ang tungkol sa nakita ko. Wala akong pagsasabihan kahit kanino. Kahit sa mga magulang mo, hindi nila malalaman ito. Pangako, lalong-lalo na yung anak mo. Ikinalulungkot ko. Pero wala na akong pag-ibig sa iyo. Baliwala na ang lahat. Gaano mo ito kaganda sa paningin ng iba. Pero kasal tayo, Usang. Hindi mo pwedeng basta na lamang kami iwan ng anak mo. Kailangan ka namin Kailangan niyo ko? Paano naman ako? Paano ang pangangailangan ko? Paano ang kaligayahan ko? Mamamatay na lamang ba ako sa kalungkutan na hindi na mararanasan pa ang kaligayahan? Isa pang pagkakataon ang hinihingi ko sa iyo, Usang. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang mahal mo ko, Gulyo, Usang, ay ibibigay mo ang kaligayahan ko. Pakawalan mo ako. Usang, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Gulyo, nandito ka lang pala sa labas ng bahay. Kanina ka pa ba dito? Bakit hindi ka na pumasok? Hindi ka pumasok ka. Jasking bata ka, oo. Kanina ka pa pala dito, hindi ka man lang tumawag. Plano nga sana ng anak mo na umuwi sa inyo ngayon Akala ko kasi natutulog na kayo. Ay nako, madaling araw pa lamang gising na kami ng tatay mo. Tumawag ka man lang sana para nalaman kung nandito ka sa labas ng bahay. Halika, pumasok ka. Salamat po, Inay. Teka nga muna. Bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba, ha? Gusto ko lamang kung makita at makausap ang anak ko bago ako umalis. Ano ka mo? Aalis ka? Oo. Dahil iniwan ho ako ng anak ninyo. Kaya naisip ko mag-ibang bansa para kahit papaano makalimot ako. Inahabilin ko na ho sa inyong anak ko. Kayo na ho ang bahala sa kanya. Anak, yan ang desisyon ko. At nagpasyanan ng inay mo na iwan tayo. Pero hindi ko makakayanan ito kung hindi ako lalayo Sana maintindihan mo ako, anak. Itay, Magpakabait ka. Sundin mo lagi ang sinasabi ng lolo at lola mo. Huwag kang pasaway, ha? Tay, kailan ho kayo babalik?
Hindi ko pa alam, anak, pero pangako, susunod ka sa akin at muli tayong magsasama. Pagkatapos ng ginawa mo, may mukha ka pang ihaharap sa amin ng itay mo at ng anak mo! Kung hindi niyo ako papatawan, bahala kayo. Basta kukunin ko ang anak ko sa inyo. Para ano? Para tumira kayo sa isang bubong kasama ng plano na yan? Inay, ano ho ba kayo? Ako ang mas may karapatan sa anak ko kaysa sa inyo. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, ay kukunin ko si April. Mabuti naman at nakuha mo itong anak mo sa mga magulang mo. Siyempre naman. Anak ko yan. Siya nga pala. Pinapatawag ako ng iday para sa pagpitas ng mga tanim niyang gulay. Ano? Samahan mo ko. Sasamahan kita sa pagpitas ng mga gulay. Ito nga't masama ang pakiramdam ko eh. Ha? Ang mabuti pa siguro pumunta ka na ng bayan. Bilang mo ko ng gamot. Saan ba tayo pupunta? Gusto kong puntahan ang apo natin. Sigurado, umiiyak na naman yon. Ay, sa bagay, makaama ang batang yun eh. Kaya siguradong nangungulila na yun sa kanyang ama. Dalian mo na, para hindi masyadong malungkot ang apo natin. Lika! Ano ba naman si inay? Ang tagal-tagal. Gamot lang ang binibili. Di pa rin dumarating. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nabuksan ang kwarto ko? Magpapatulong sana ako sa iyo dahil masakit ang ulo ko. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo na tumira dito sa bahay na naipundar ng tatay ko. Akong pinili ng inay mo Kaya sonir lang sa itay mo. Mas gwapo kasi ako sa kanya Walang hiya ka. Umalis ka sa pamamahay na ito. Oo. Talagang aalis ako pagkatapos kitang matikman. Halika nga rito. Ay! 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 Tulong! Sa wakas, nakarating din tayo dito sa bakuran ng bahay ng anak mo. Ay, napagod ako. Ay, nako. Ang apo mo yan. Ay, nako. Ang apo natin. Dalihan mo. Halika, punta tayo. Tulungan natin. Ay, nako. Ano kang nangyayari sa kanya?
huwag kang mag-alala. Pinahuli na namin sa pulis ang tarantadong-tano na yan. Iday! Itay, ano ang nangyari sa anak ko? Isa ka rin! Wala kang kwentang ina! Dahil sa'yo, ha? Napahamak ang anak mo! Ha? Nasa mabuting kamay na ang anak mo sa piling namin. Kinuha mo ba sa amin? Ngayon, tingnan mo ang nangyari sa kanya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ha? Kami ang mag-aalaga sa apo namin. Dahil pabayakang ina! Iday! Huwag naman po! Inabuso ako ng kalaguyo mo, inay. Nagtagumpay siya sa kanyang pang-aabuso sa akin, inay. Kaya doon na lamang ako kinalolo at lola. Anak, patawarin mo ako. Hindi na mauulit ito. Huwag mo lang akong iwan. Nakamagpasya na ako, inay. Ay, Brilla na. Lamang po ako sa bahay ni na lolo at lola. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan, anak. Pinagsisisihan ko na aking nagawa. Maawa ka sa akin, anak. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Ang tunay na pag-ibig ay nagsasakripisyo at hindi nagbibilang ng kamalian. Bagkus ay pinapatawad ito. Ugaliing bigyan ng halaga ang kapakanan ng ating mga anak at ugaliing palawakin ang ating pangunawa sa tulong ng ating manlilikha. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Maligayang araw nating nagdaan.